We are now in the 27th Sunday in Ordinary Time. Sa ating mabuting balita, ayon kay San Lucas, wika ng mga alagad ni Jesus sa ating Diyos, wika ng mga apostoles, Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ngunit kung ating basahin, pagkukumpara at pagninilay ng masinsinan, ang unang linya ng ating mabuting balita ayon kay San Lucas, mapapansin natin na siksik at liglig ang pagninilay sa unang linya pa lang ng ating mabuting balita. Why? In English, Lord, increase our faith. Sa wikang Filipino, may tatlong translation ang salitang faith. Himay-himayin natin ito bilang ating pagninilay ngayong araw na ito. Ang unang translation ng faith sa Tagalog ay pananalig. Panginoon, pakidagdagan ang aming pananalig sa iyo. What is pananalig? It is something you hold on. Ang bagay na hawak-hawak mo, pinagkakapitan mo, binibigkis mo ng todo. Ano pa yung mga hawak-hawak natin kadalasan na ayaw nating pakawalan? For example, lalo na sa henerasyon natin ngayon. Ang henerasyon natin ngayon, ang kapansin-pansin, cellphone ang ayaw bitawan, lalo na mga kabataan. It is something you hold on. Mga ilan siguro sa atin, wallet. Hindi ka naman makakabili o makakapunta sa iba't ibang lugar kung hindi mo pangahawakan ng mabuti ang pitaka mo. So also, in terms of our faith, pananalig. Naalala ko pa po nung panahon, lalo na sa Tacloban, Bagyong Yolanda, marami ang namatay, marami ang nasawian ng buhay, marami ang nasira na kabuhayan. Ngunit sa lahat ng mga videos at litrato, ang pinakaumusbong na imahe sa akin nung panahon na iyon sa balita, tatlong mga nanay tumatakbo ng mabilis sa kasagsagan ng bagyo, hawak-hawak ang imahe ng Santo Niño. At nung sila in-interview regarding that picture, tinanong sa kanila, bakit po yung imahe ng Santo Niño ang bitbit ninyo? Pwede naman po yung pera, pwede naman po yung mga iba pang mas mahalagang bagay pa. At ang tugon ng isang nanay, habang bitbit niya ang basang-basang Santo Niño, sabi niya, sa Diyos ako kumakapit, di niya ako bibitawan. Sa Diyos ako kumakapit, di ako bibitawan. Faith is not all about you holding on God, but it is all about God holding on us. That is faith. Alam natin sa sarili natin na paminsan-minsan, we let go God. Pero maniwala kayo sa hindi, kailanman hindi bumibitaw ang Diyos sa atin. Kahit mga pagkakataong nagdududa tayo sa sarili natin at nagdududa tayo minsan sa Diyos, ang Diyos hindi siya bibitaw sa atin. At ang panalangin natin sa ating Diyos ngayon, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig sa iyo. Teach us to hold on more to you. Unang translation ng faith, pananalig. Ang ikalawa naman na translation ay paniniwala. Pananalig, paniniwala. What is the root word of paniniwala? Ang salitang ugat ng paniniwala ay tiwala. Panginoon,
dagdagan mo ang paniniwala namin sa iyo. Panginoon, dagdagan mo ang tiwala namin sa iyo. Sa panahon natin, mahirap ang masira ang tiwala sa mag-asawa, sa mga kaibigan, o kahit anumang relasyon iyan. Ang pinakawag mong sisiraan ang tiwala. I trust you. Do not lose that trust I gave to you. Pero, ang tiwala ay hindi konkretong nakikita. Kasi kadalasan sa atin, magtitiwala lang tayo sa isang tao pag sigurado lang tayo. Nagtitiwala tayo sa isang tao kasi nakikita natin, nararanasan natin, at sasabihin natin, okay, I trust you. Ang gusto kong tanungin sa inyo, nakikita nyo ba ang Diyos? Sino na bang nakapunta sa langit? This is all about faith. Faith is not all about what we see, but it is all about what goes beyond our sight. Kahit hindi mo pa nakikita ang Diyos, nagtitiwala ka na sa Kanya. Kahit di mo pa nararanasan ang langit, nagtitiwala ka sa Kanya. Because faith doesn't need assurances for us. Sabi nga, to those who have faith, no need of explanation. But to those who doesn't have faith, kahit sa limpak ng eksplanasyon, di yan maniniwala. Lord, increase our faith. Panginoon, pakidagdagan ang tiwala namin sa iyo. Pananalig, paniniwala, ang huli ay sumasampalataya. Panginoon, pakidagdagan ang aming pananampalataya sa iyo. Paborito ko pong translation ng salitang pananampalataya. Mahabang Tagalog word, pero may mas malalim na dalawang salita na nakakibat dito. At ano yun? Sumampa at tumaya. Sa aming pong magkakaibigan ng mga pare, nagkaroon ng biruan. At ang sabi, Pader, paano pag walang langit? Pero ng isa, edi sayo yung pagpapari natin, naghirap pa tayo kung walang langit. Pero bulong ng isa, kahit walang langit, sasampa ako sa Diyos, tataya ako. Katulad ng isa mga sugarol, hindi naman sila sigurado na mananalo sila sa laro. They have the guts, they have the confidence, whether to win or to lose. At ganito din ang ating pananampalataya. Ngunit, sa Diyos, kailanman hindi tayo talo. Always remember that. Magbigay ka ng tulong sa iba, di ka talos sa Diyos. Magbigay ka ng panahon sa pagsisimba, oras sa Diyos, di ka talos sa Diyos. Ibibigay mo ang lahat para sa Diyos, kailanman di ka talo sa Diyos. Sumumpa ka, tumaya ka, kailanman di ka matatalo sa Kanya. Dear brothers and sisters in Christ, this Sunday, let us ask the grace of faith from God. Pananalig, to hold on God, but also realizing that God is holding us. Paniniwala, magtiwala tayo sa Diyos, kahit di natin siya nakikita. Sumampalataya, sumampa na, tumaya ka. Sa Diyos, di ka talo. Amen.